Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, pag-usapan po natin, ito hong lumulutang po ngayon, na posibleng pagbabago ho ng liderato dyan po sa Senado po ngayon, mga kabida. May usap-usapan kasi, na baka magpalit po ng liderato dahil meron na pong mga senador daw na hindi ho medyo kontento at dismayado daw, sa kasalukuyang liderato po ngayon, kung saan po ang namumuno mga kabida ay ito hong si Senator Tito Sotto, na kamakailan lang po naging kontrobersyal dahil ho dito sa kanyang pagpuna sa Korte Suprema hinggil sa desisyon nito na i-affirm yung pagdeklara po ng articles of impeachment na unconstitutional po mga kabida. Matindi ho yung banat po ni Senator Tito Sotto sa desisyon po ng SC mga kabida. Eto, babasahin ko lang po kasi lumutang din mga kabida ang posibilidad na baka magkaroon na po ng babaeng Senate President dyan po sa Senate po mga kabida. At ito po ang pinakauna sa kasaysayan po ng Senado kung sakali man po ito ay mabuo yung usaping ito mga kabida. Alright? Babasahin ko lang po itong artikel ng Ang Balita ngayon. Magkakaroon na ba tayo ng kauna-unahang babaeng Senate President? Alright? Habang umiinit ang usap-usapan patungkol sa posibleng pagbubuo ng bagong majority block sa Senado, isang simpleng ngunit mabigat na tanong ang ibinato ng isang political analyst na si Professor Malu Tikia. Sabi po niya dito mga kabida, will we have a first female Senate President soon? Okay? Medyo makahulugan po yun, mga kabida, po. Ang tanong na ito ay dumating sa gitna ng mga spekulasyon hinggil sa di umano'y lumalalang pagkadismaya ng ilang mga senador sa kasalukuyang liderato at sa posibilidad ng realignment ng puwersa sa mataas na kapulungan. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa Senado, ang tanong ni Tikia ay nagbukas ng bagong anggulo sa diskusyon. Hindi lamang kung sino ang may hawak ng numero, kundi kung ano ang uri ng pamumuno ang maaaring umusbong kung magbabago ang balanse ng kapangyarihan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, wala pang babaeng Senate President. Kaya't ang tanong ay hindi lang usaping politikal, kundi usaping historical at simboliko. Ipinapahiwatig nito ang posibilidad ng bagong direksyon sa pamumuno, lalo na sa panahong kritikal ang papel ng Senado sa mga isong pambansa. Ayun. So, meron pong usap-usapan po, dyan po sa Senate mga kabida, na ilan daw mga senador dyan, hindi na raw kontento at dismayado na raw dito sa current leadership po diyan po sa Senate mga kabida, lalong-lalo na po na kinontra po ng liderato po ng Senate ito kung Korte Suprema, which is according to some observers mga kabida hindi ho dapat kasi unang-una po magkahiwalay po yung kanilang branches magkaiba, although magkalibel po yung kapangyarihan pero magkaiba po yung kanilang role, mga kabida. Ang hindi lang po matanggap po, mga kabida, ng ilang mga observers, ito hong ginawa po ni Senator Tito Sotto sa Korte Suprema, mga kabida. Parang lumabas po na binastos po niya, wala ho siyang respeto daw, sa desisyon po ng SC. Alam naman po natin, na ang SC po ay ginawaran, binigyan ng mandato po ng Constitution po natin, para ho mag-interpret ng batas, mga kabida. Okay, whether we like it or not, mali man po yun o tama yung kanilang interpretasyon, kailangan ho natin tanggapin yun, at hindi ho ito dapat batikusin, mga kabida, po. Pero ang ginawa daw ni Senator Tito Sotto, sumobra na rin. Nag-overreach na po, Ang sabi nga nila legislative overreach daw yung ginawa po ni Senator Tito Sotto, mga kabida, po. Okay? Now, balikan po natin itong usapin po ng pagbabago ho ng liderato. May posibilidad po, mga kabida. Tandaan po natin
Ang minority po ngayon ay siyam, mga kabida, no? Okay? So, since ang lucky number para makuha po ang majority dyan sa Senate is at least 15, mga kabida. Okay? So, posibleng meron pong mga dismayado na mga nasa majority po, ano? Na posible hong i-withdraw po nila yung kanilang suporta po, ano? Sa leadership po ni Senator Tito Soto, ano po, na meron daw mga senador sa hanay po ng mayorya, ano? Na nadismaya raw, disappointed, at hindi ho kontento, ano? Sa liderato po ni Senator Tito Soto, ano? Mga kabida, kaya meron pong usap-usapan magpalit po ng leadership ng Senate President, ano, mga kabida, at umusbong po itong usap-usapan po na baka babae daw ang ilagay, mga kabida, dyan po sa Senado. Kung magka ganon, this is the first time po, ano, na meron pong Senate President na isang babae po sa history po ng Senado, mga kabida. Okay? Now, magdedepende po yan kung sino po yung majority. Okay? O ang majority po, mga kabida, ay kukunin dun ho sa minority, ano, kung saan po ay may mga senador na manggaling ho sa majority block, okay, na aanib po doon sa minority. Okay, so most probably sila yung magiging majority, ano? Tapos kung totoo po yung balita na babae daw na senador ang ilalagay bilang Senate President, so posibleng doon po kukunin sa minority block, ano, mga kabida. Isa lang po yung babae dyan sa minority block po, ano? Depende po yun, ano, kung ang mga senador na manggaling ho sa majority, ano, na aanib po sa minority, babae po, mga kabida, so doon po pipili, ano, yung majority block na ilalagay po bilang Senate President po, ano, mga kabida. Okay, most probably babaliktad dyan, ano, kung meron man pong pagkakataon po, ano, mga kabida, ito hong si Senator Pia Cayetano. Kasi tandaan po natin, yung kanyang kapatid na si Senator Alan Peter Cayetano ay siya po yung minority floor leader, ano, mga kabida. So, posible kung meron man pong tatawid papuntang minority block, baka itong si Senator Pia Cayetano. Posible ding si Senator Loren Legarda, no? Mga kabida. Okay? Basta mabuo lang po yung majority block dyan po sa hanay po ng miyembro po ng minority po, no? Mga kabida. Para magkaroon po ng bagong leadership at bagong majority block dyan po sa Senado. Kaya nang sinabi ko po kanina, so far, wala pa pong kibo. Hindi pa po naglabas po ng reaction po itong majority block po dyan po sa Senado patungkol ho sa posibilidad na baka magbago ho ng leadership, mga kabida, dahil hindi na raw sila kontento, disappointed, at pagkadismaya po, ano, ng ilang mga senador dito ho sa performance po ni Senator Tito Soto, mga kabida. Okay? Now, ano po ang epekto kung sakali man po, ano, na magbago po ang leadership, mga kabida? Okay? And since inopen po ni Senator Tito Soto yung posibilidad, ano, na magkaroon po ng pagbabago ho sa ating saligang batas, ito hong charter change po, mga kabida, na sinuportahan naman po ngayon, ano, ng House of Representatives. Magbago din kaya, ano, ang ihip ng hangin pagdating ho sa treatment po ng bagong leadership sa Senado dito ho sa usapin po ng charter change. Okay? So magdedepende po yan kung ang inclination po sa bagong leadership, kung mangyayari man po yan, mga kabida, no? Towards dun ho sa charter change, talagang mangyayari po yung charter change na yan, ano, mga kabida. Pero tandaan po natin, okay, unpopular po yun. Okay? Kung maalala po ninyo, nung una po na lumutang yung charter change na yan, ano, ang dami hong kumontra po dyan. At in fact, isa po sa mga advocates against that, ano, ay ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. And since wala na po si dating Pangulong Duterte, baka magbago po yung treatment po, mga kabida, dyan po sa usapin po ng pagbabago ho ng ating saligang batas. Kaso lang, ang problema nahaluan po ng malisa po yan, ano, mga kabida. Kasi ang proponent dyan is ito hong si Senator Tito Soto, ano? Lumabas kasi, mga kabida, since hindi po niya nakuha yung kanyang gusto, ano, na
paboran ng Korte Suprema yung impeachment against Vice President Sara Duterte. Ewan ko kung ano po yung kanyang agenda po doon, ano, mga kabida. Ngayon, itinutulak na po itong pagbabago ho ng ating saligang batas, ano, mga kabida. Okay? So, abangan po natin to, ano, kung ano po ang magiging development dyan, ano, mga kabida. Okay? Pero as far as the current Senate leadership is concerned, yun yung kanilahong direksyon, mga kabida, sa ngayon. Okay, para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.